May mga gabi talaga na kahit gaano kakatapang, mapapadasal ka na lang bigla. Gabi iyon ng Agosto, malakas ang ulan, walang kuryente, at sa dilim ng isang barong-barong sa gilid ng bundok, may batang lalaki na nanginginig sa sulok habang pinipigil ang iyak niya. Hindi dahil sa lamig. Hindi dahil sa gutom. Kundi dahil sa amoy ng bawang na sumabog mula sa kisam at sa aninong hindi tao na nakita niyang gumagapang sa kisami, dahan-dahang papalapit. Ako si Sekyong. At kung iniisip mong kwento lang to para takutin ka, pwede mong skip na lang. Pero kung may paniniwala ka sa mga nilalang na hindi mo maintindihan, at kung handa kang makinig, may kwento ako, isang kwento ng tunay na takot, ng pagkakaibigan. At ng kung paanong ang isang pangit na kahapon ay pwedeng maging sandata mo sa gabi ng lagim. Lumaki ako sa pinakamalayong bahagi ng Sitio Pagkagat, isang lugar na parang kinalimutan ng Diyos. Doon sa bundok kung saan kahit signal ng cellphone, ayaw dumaan. Walang kalsada, walang ospital. Tubig galing sa ilaw galing sa gasera. At ang mga kapitbahay hindi palakibo. Tahimik. Parang may itinatago. Ako'y panganay sa 4. 16 pa lang ako pero ako na ang bumubuhay sa pamilya ko. Namaya pa si Papa dahil sa aksidente sa bukid, o yun ang sabi nila. Pero kahit kailan, hindi ko pinaniwalaan yon. Kasi bago siya nawala, ilang araw siyang tulala, laging may hawak na rosaryo, laging umiiyak tuwing gabi. Huling gabi niya, amoy bawang na ang buong bahay namin. Sabi ni Mama, baka may daga. Pero ramdam ko, hindi daga ang dahilan ng kaba sa dibdib ko. Kasama ko sa bukid si Domeng, kababata ko. Masayahin siya, medyo pilyo pero tapat. Siya lang ang kaibigan kong hindi nang iwan, kahit noong pinagtawanan ako ng buong baryo, dahil nakita raw akong kausap ang sarili ko sa ilalim ng puno. Hindi nila alam may kausap ako. Pero hindi sarili ko. Isang boses na malamig. Mapaglaro. Palaging nangungulit tuwing hating gabi. At palaging amoy bawang ang hangin kapag andyan siya. May isang gabi na bumabagyo, biglang naputol ang kuryente. Normal na yon sa amin. Pero yung sumunod, hindi. Mula sa dingding ng kwarto namin, may tunog na parang kinakalmot. Akala ko pusa. Pero walang pusa sa amin. Kinabukasan, pag alis ko ng bahay, may marka ng 5 kuko sa labas ng dingding, mataas, mas mataas pa sa normal na kaya ng tao. Nang sumunod na araw, sinamahan ako ni Domeng papunta sa sapa para mag-igib. Habang naglalakad, napansin naming puro kalat ang daan, mga balat ng bawang, tuyo, parang sumabog. Wala namang taniman ng bawang sa paligid. Tiningnan ako ni Domeng. May nangyayari, no? Tanong niya. Hindi na ako sumagot. Kasi alam ko na rin noon pa may umaaligid sa amin. Habang naupo kami sa bato sa tabi ng sapa, biglang bumagsak ang 2 uwak mula sa itaas, patay. Walang sugat. Walang galaw. Sa gitna ng ulan, parang may bulong na pumasok sa tenga ko. Bakit mo ako tinatawag? Napalingon ako sa kakahuyan, pero wala naman tao. Si Domeng nangilabot. Narinig mo yon? Tanong niya. Tumango lang ako. Sa gabing yon, nagdesisyon akong ilabas ang lumang bowl ni Papa. Nandoon pa rin ang kanyang mga gamit, isang lumang sibat, mga lumatuyong bawang, at isang kwaderno na may sulat kamay. Ang tunay na anyo ng aswang ay hindi laging halimaw. Minsan, mukha siyang kamag-anak. Minsan, siya ang nagliligtas. Doon ko naisip baka hindi aksidente ang pagkamatay ni Papa. Baka totoo nga ang mga sinabi niya noon. Na may aswang na hindi natutulog. Na may amoy ng bawang bago siya dumating. Na may kasunduan ng ilang tao sa baryo para hindi sila galawin. Dahil sa takot, inaya ko si Domeng na doon muna matulog sa amin. Habang nagkukwentuhan kami sa dilim, tinawanan lang niya ang mga hinala ko.
Pero biglang may pumutok na bawang sa ibabaw ng kisem. Isa, dalawa, sunod-sunod. Pak! 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 Tapos may tunog. Parang may gumagapang. Mabagal. Mabigat. Hindi daga. Hindi tao. Pareho kaming napatahimik. Tumayo si Domeng, pinitik ang gasera at doon namin nakita. Isang nilalang na kulay abo ang balat, mahaba ang liig, at lumulutang sa hangin. Walang mata. Pero ramdam mong nakatingin siya sayo. Napasigaw si Domeng pero hindi nakalabas ang boses. Ako naman parang na-freeze. Tumingin ang nilalang sa akin tapos biglang ngumiti. Ikaw ang susunod. Kinabukasan nawala si Domeng. Walang may alam kung saan siya napunta. Walang bakas ng away, walang dugo, walang sigaw. Basta na lang nawala. At sa likod bahay nila, may laman ng bawang na nagkalat sa damo. Walang nagtangkang mag-imbestiga. Parang sanay na sila. Parang tinatanggap na lang nila. Ngayon, ako na lang ang natira. Pero hindi ako tatakbo. Dahil nahanap ko ang lihim ni Papa. At alam ko na kung anong klaseng nilalang ang bumabalik gabi-gabi. Hindi lang siya basta aswang. Isa siyang tagapagbantay ng kasunduan ng mga tao rito, isang kasunduan ng katahimikan, kapalit ang dugo ng mga inosente. At ngayong sumabog na naman ang bawang sa kisam ko, at naririnig ko na naman ang kaluskos sa bubong, alam kong oras na. Oras na para tapusin ang sinimulan ni Papa. Oras na para sirain ang lihim ng sitio pagkagat. Pero bago ko harapin ang dilim, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko, kung hindi lahat ng aswang ay halimaw, paano kung ako pala ang isa sa kanila? Bata pa lang ako, palagi ko nang nararamdaman na may kakaiba sa pamilya namin. Hindi kami tulad ng ibang tao sa sitio pagkagat. Habang ang ibang mga bata ay masayang naglalaro sa ilog, kami ni Papa ay palaging nasa kakahuyan. Hindi para maglaro, kundi para magsunog ng dahon, maglagay ng asin sa paligid ng bahay, at itago ang isang maliit na kahon ng bawang sa ilalim ng lupa. Sabi niya, proteksyon daw. Pero proteksyon sa ano? Hindi ko iyon masyadong naintindihan noon. Ang alam ko lang, laging pagod si Papa. Lagi siyang tahimik. At laging takot ang mga mata niya tuwing sasapit ang dilim. Si Mama naman parang laging may tinatago. Hindi siya nagsasalita tungkol sa nakaraan ni Papa, lalo na noong una niyang sabihin na hindi siya taga rito. Galing daw siya sa kabilang isla. At doon raw nagsimula ang lahat. Simula noong nawala si Papa at kamakailan si Domeng, nagbago ang mga tao sa paligid ko. Parang bigla akong naging salot. Yung mga dating bumabati sa akin sa daan, biglang umiwas. May mga naririnig akong bulungan sa palengke. Yan yung anak ni Arnaldo. Baka nakuha na rin siya. O kaya, pag yan tumingin sa'yo, baka sundan ka ng aswang. Ayoko na sanang bumalik pa sa sapa kung saan huling nakita si Domeng, pero parang may humahatak sa akin. Naaalala ko pa ang sinulat ni Papa, kung saan nagtatapos ang liwanag, doon nagsisimula ang katotohanan. Sa pagbalik ko sa sapa, tahimik ang lahat. Wala ni isang ibon. Pero sa ilalim ng malaking batong palagi naming inuupuan ni Domeng, may kakaibang liwanag akong nakita. Isang kabibing bukas ang takip, parang kinain ng apoy ang loob nito. Pero kahit tinamaan ng araw, hindi siya natutunaw. Hindi siya nag-init. At habang hawak ko siya, may malamig na tinig akong narinig, pinili ka na. Hindi mo na ito matatakasan. Napaurong ako sa gulat. Paglingon ko, may matandang lalaki sa gilid ng sapa. Yung itsura niya, parang albularyo. Mahaba ang buhok, balbasarado, at may mga ukit sa braso, mga lumang simbolo na hindi ko maintindihan. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga mata niya, puti. Walang itim. Parang hindi siya nakakakita, pero diretso siyang nakatingin sa akin.
Ako si Mang Lakim, anya. At alam kong matagal ka nang pinapanaginipan ng mga nilalang sa dilim. Hindi ko siya maintindihan sa una. Pero nang hawakan niya ang kabibe sa kamay ko, bigla kong nakita, hindi sa mata, kundi sa isipan ko, mga alaala. Si Papa, lumalaban sa isang nilalang na may mahahabang kuko, habang bitbit ang kabibe. Si Mama, umiiyak habang binubura ang mga sigil sa paligid ng bahay. At isang bata, ako, na tinatakan sa likod ng lieg ng isang sinaunang mutya, para hindi maamoy ng mga nilalang. Yan ang mutya ng tagapasan, sabi ni Mang Lakim. Lahat ng kasalanan ng ninuno mo, ikaw ang magbabayad. Ang kabibe na yan, tagapag-ingat ng panata. Hindi mo man gusto, ikaw ang pinili. Anong panata, sigaw ko, nanginginig. Bakit ako? Anong kinalaman ko dito? Tahimik siya saglit. Tapos, itinuro niya ang bundok sa may silangan. May isang nilalang na ginising na ulit. Isang aswang na hindi mo kayang ilarawan. At ang pamilyang yan, pamilya ninyo, ang tanging may kakayahang pigilan siya. Dahil ang lola mo siya ang unang nagkulong sa kanya, 70 taon na ang nakalipas. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lola ko raw. Hindi ko nga siya nakilala. Ang alam ko lang, bigla siyang nawala sa dagat noong buntis si Mama. Walang bangkay. Walang paalam. Pinagsama-sama ang dugo ng albularyo, tagapagbantay, at diwata para itali ang halimaw na yon sa ilalim ng lupa. Pero may nagtatangkang sirain ang kulam. At ngayon, isa-isa nang nawawala ang mga tagapagmana. Hindi aksidente ang nangyari sa papa mo o sa kaibigan mong si Domeng. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo paalis. Pero hinawakan ni Mang Lakim ang balikat ko. Kung iwasan mo ang tadhana mo, lahat ng mahal mo mawawala. Pero kung lalaban ka may tsansa kang baguhin ang lahat. Tinuruan niya akong magsindi ng apoy gamit ang mutya. Paano mag-ukit ng sigil sa lupa gamit ang asin at dahon ng kamangyan? Paano pakinggan ang hangin kung saan dumadaan ang mga espiritu? Pero habang tumatagal, mas lalo akong napupuno ng takot. Hindi ako gaya ng papa ko. Hindi ako mandirigma. Hindi ako tagapagligtas. Hindi ko kayang gawin to, sabi ko minsan sa kanya habang nag-ensayo kami sa loob ng yungib. Hindi ako katulad nila. Gusto ko lang mabuhay ng normal. Sumagot siya habang pinapatuyo ang luha ko sa pisngi. Lahat ng bayani dati ring duwag. Hanggang sa may dahilan silang hindi na matakasan. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang multo sa paligid. Lahat ng hindi matahimik, nagsisiksikan sa dilim. Nakikita ko na sila kahit bukang liwayway pa lang. May mga boses sa gabi na binabanggit ang pangalan ko. May mga aninong sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. At sa gabi ng ika-10 araw ng aking pagsasanay, habang ako'y mag-isang nagbabantay sa labas ng bahay naming nakalimutan na ng mundo, bigla kong naamoy muli ang pamilyar na amoy. Bawang. Mainit. Parang sinusunog sa ere. Ngunit sa pagkakataong ito hindi lang isa, kundi 10 sabay-sabay na pumutok sa paligid. At mula sa kadiliman, may tinig na marahang bumulong sa akin, nagbabalik na ang ina ng dilim. Handa ka na ba, apo ng taksil? Hindi ko alam kung paano magsisimula ang isang laban kung ang kalaban mo ay hindi mo pa nga kilala. Pero mas mahirap pa pala pag ang nilalabanan mo ay sarili mo rin. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik yung huling gabi namin ni Domeng. Ang tawa niya, yung biro niya na, pag nawala ako, ikaw na bahala sa bahay namin ha. Akala ko, joke lang. Pero totoo palang babalikan ng dilim ang taong walang takot. At iniwan niya sa akin ang bigat ng pangako. Hindi ko pa rin masabi kay mama ang totoo. Sinasabi lang niya palagi, magdasal ka, anak. Wala tayong laban sa kasamaan. Pero paano kung ako mismo ang hinihinga ng langit ng laban?
Isang gabi habang pinapainit ko ang tubig para sa kapatid kong may lagnat, biglang nagsindi mag-isa ang kalan. Walang apoy, walang gas, pero may liwanag. Doon ko napansin ang mutyang nakasabit sa tali sa leg ko, kumikislap, mainit sa balat. Tinanggal ko agad, itinapon sa mesa. Pero sa sandaling yon, tumigil ang apoy. Tahimik ulit ang paligid, pero hindi katahimikan ng kapayapaan. Katahimikan na parang may nagmamasid. Paglabas ko para kumuha ng tubig, may nakita akong nakatayo sa tapat ng puno ng mangga sa may gilid bakod. Mababa ang ulo, payat, mahaba ang buhok. Hindi ko makilala kung babae o lalaki. Akala ko kapitbahay lang. Pero nang tumingala siya, wala siyang mukha. Wala. As in, balat lang, makinis pero walang mata, ilong, o bibig. Napaatras ako. Hindi ako makasigaw. Nang bigla siyang gumapang sa lupa, sobrang bilis, pazigzag, papalapit sa akin. Pagkaikot ko para tumakbo, may humawak sa balikat ko. Akala ko katapusan ko na, pero si Mang Lakim pala. Kalaban niya ng tagapasan. Isang anino ng alaala. Nabubuhay sila sa mga sakit ng nakaraan. Sabay pinalo niya ng tinik ng sampalok ang lupa, at parang may puwersang humigop sa nilalang. Isang sigaw na parang nagmula sa loob ng tenga ko ang tumunog. Nawala ang anino. Pero naiwan ang kilabot sa dibdib ko. Anong ibig sabihin noon? Tanong ko, nanginginig. Bakit ako ang sinusundan nila? Dahil hindi mo pa tinatanggap ang tadhana mo. At habang tinatanggihan mo yon, mas madali kang pasukin ng kadiliman. Minsan iniisip ko, paano kung wala tong lahat? Paano kung hindi ako pinili? Baka masaya pa rin kami ni Domeng. Baka buhay pa si Papa. Baka normal lang ang gabi, at hindi amoy sunog na bawang ang hangin tuwing sasapit ang 12:00. Pero hindi na pwedeng bawiin. At hindi rin madali tanggapin. Lalo na kapag gabi-gabi akong binabangungot ng imahe ni Papa, duguan, sugatan, pilit na humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, anak. Ikaw ang naging kabayaran. Minsan napapaisip ako minahal ba talaga ako ng Papa ko, kung alam niyang ipapasa niya sa akin ang ganitong sumpa. Ginamit niya ba lang ako para itago ang halimaw sa mundo? O ako lang talaga ang natirang pwedeng humawak sa mutya? Sa ilalim ng lungkot may galit. Galit na hindi ko mailabas. Kaya minsan, napapatitig na lang ako sa apoy, iniisip kung yung sakit na to ay kailangan kong gamitin o kailangan kong kalimutan. Habang patuloy ang pagsasanay ko kay Mang Lakim, unti-unti na ring lumalakas ang mga kalaban. Minsan sa gabi, may mga asong walang mata na biglang sumusulpot sa labas ng bahay, nakatayo lang, hindi tumatahol. Minsan, may bangkay ng manok sa may bubungan, may ukit sa leg. At minsan, biglang nawawala ang mga damit naming pinapatuyo sa araw, at sa sumunod na gabi, isusuot ng isang nilalang sa labas ng bintana, nakatayo, parang ginagaya kami. Nagsimula na ring lumabo ang ugnayan ko sa mga kapatid ko. Si Bunso palaging umiiyak. Sabi niya, ate, may matandang babae sa kwarto ko tuwing tulog ako. Nakaupo lang siya, pero wala siyang mukha. Takot na takot ako. Gusto ko silang ilayo. Pero saan? Wala naman kaming ibang matatakbuhan. Kahit si Mama, nagiging tahimik na rin. Parang alam niya na kung anong klaseng giyera ang paparating, pero wala siyang lakas para labanan. Isang gabi habang naglilinis ako ng mutya, may nilalang na biglang nagpakita sa harap ko, isang diwata. Hindi siya mukhang mahinhin gaya ng nasa mga alamat. Matapang ang mata, puno ng pilat ang balat, at nagsasalita ng diretsong Tagalog. Ako si Bituan. Tagabantay ng hangin at ng lihim ng gubat. Ako ang huling ginising nang bumagsak ang tatak sa kabibe. At ako ang nagpasya na ikaw ang tagapasan. Bakit ako? Tanong ko agad, hindi ko na kinaya ang bigat. Hindi ko ito pinili. Wala akong ginawang mali.
Tumitig siya sakin. Kaya ikaw ang pinili kasi alam naming hindi mo ito pipiliin. Dahil ang tunay na tagapagtanggol, hindi humihingi ng kapangyarihan. Pero kapag binigyan, pinapasan kahit mabigat. Naiyak ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil parang sa wakas, may isang nilalang na umamin, hindi ko ito kasalanan. Pero ngayon, nasa akin na ito. Bago siya umalis, iniwan niya sa akin ang isang piraso ng sinag, isang liwanag na parang apoy, pero malamig sa balat. Ito ang alaala ng lola mo. Isang araw, gugustuhin mo siyang makilala. At oras na hawakan mo ito sa ilalim ng dilim babalik ang katotohanan. Sa sandaling yon, may narinig akong boses sa isipan ko. Hindi mo sila maililigtas kung hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. At doon ko napagtanto ang tunay kong kalaban ay hindi ang mga nilalang sa dilim. Ako. Ako ang una kong kailangang talunin. Simula nang umalis si Bituan, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko, binuksan niya ang isang pinto na matagal nang nakasara sa loob ko. Tuwing hawak ko yung sinag na iniwan niya, parang may bumubulong sa isip ko, mga alaala na hindi akin, boses ng isang babaeng matatag, matalim magsalita, pero puno ng pagmamahal. Naririnig ko siyang humihingi ng tawad. Naririnig ko siyang lumalaban. Naririnig ko siyang sinisigaw ang pangalan ko parang ako ang huli niyang pag-asa. Pero habang ako'y unti-unting lumalapit sa katotohanan, ang dilim naman palapit ng palapit. Nagiging kakaiba na ang paligid. Isang umaga, paggising ko, may mga bakas ng paa sa paligid ng bahay, hindi paa ng tao. Malalaki. Pahaba. At may 3 kuko lang bawat isa. Hindi lang sa labas, kundi sa loob ng bakod, mismong paakyat sa bintana ni Bunso. Mabuti na lang at hindi siya nagising. Pero hindi ko makalimutan ang amoy. Hindi na lang amoy bawang. May halong bulok, parang dugo, parang asupre. Ilang araw pa lang ang lumipas, may nawawalang mga hayop sa paligid. Minsan kambing, minsan manok. Pero isang gabi, isang bata ang nawala. Anak ni Aling Rosita, na kapitbahay naming laging nagdadala ng tinapay kapag may okasyon. Wala silang narinig. Wala silang nakita. Pero sa ilalim ng higaan ng bata, may nakasulat sa lupa gamit ang dumi ng ibon, huwag kang makialam, Sekyong. Halos mahimatay si mama nang makita niya yon. Anak, iyak niya habang hawak ang braso ko, tama na to, umalis na tayo. Isama mo ang mga kapatid mo. Pabayaan mo na ang sumpang yan. Pero paano ko iiwan ang mga taong wala ng ibang masasandalan? Paano ko tatakasan ang responsibilidad na nasa dugo ko na? Hindi ko alam kung kaya ko talaga. Pero alam kong kailangan. At sa panahong yon na halos sumuko na ako, bumalik si Mang Lakim. Hindi siya nagpakita ng matagal, pero nang dumating siya, dala na niya ang huling bahagi ng paghahanda. Isang espadang gawa sa pinaghalong kahoy ng balete, bakal mula sa kidlat, at pulso ng mutya. Sinabi niyang yon ang sandatang ginamit ng lola ko noon. At ngayon, sa akin na raw ito. Kasama niya ang isa pang nilalang, isang engkanto na mukhang tao, pero may mata na kulay abo, walang balintataw. Siya si Ilan, tahimik lang, pero parang ramdam mo pag nasa paligid siya. Siya raw ang tagabantay ng huling lihim ng gubat, isang lihim na hindi pwedeng malaman kahit ng tao, kahit ng diwata, kundi ng tagapasan lang. Sinamahan nila ako sa isang lihim na kuweba, malalim sa loob ng bundok. Doon nila ipinakita ang lumang guhit sa pader, larawan ng isang nilalang na may pakpak ng paniki, mata ng ahas, katawan ng babae, at bibig na bukas hanggang dibdib. Sabi ni Ilan, siya si Luna Sangre, ang unang aswang. Ang ina ng lahat ng kasamaan. At siya ang gumigising ngayon. Akala ko ba nakakulong na siya? Tanong ko, pilit na nilulunok ang takot. Bumubuka na ang bitak sa ilalim ng lupa, sagot ni Mang Lakim. At bawat takot, galit, at puot na dala ng tao nagpapalakas sa kanya.
Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang lakas. Hindi ako handa. Hindi ako bayani. Hanggang ngayon, kahit hawak ko na ang espada, nanginginig pa rin ako tuwing may nararamdamang lamig sa hangin. Kahit anong aral, hindi pa rin napapalitan ang takot na mawala ulit ang mga mahal ko. Lalo na si Bunso, siya lang ang natitirang inosente sa amin. Kaya isang gabi, habang naglalagay ako ng asin sa paligid ng bahay, narinig ko ang pamilyar na tawa. Tawa ni Domeng. Sekyung bulong ng tinig mula sa damuhan. Bakit mo ko pinabayaan? Nanigas ang katawan ko. Domeng. Pero alam kong hindi siya yon. Hindi siya pwedeng bumalik. Alam kong patay na siya. Pero yung anino sa dilim, nagsimulang umakyat sa pader. Pamilyar ang hubog. Pamilyar ang lakad. Pero walang mata. Wala ring puso. Hinawakan ko ang espada ko, pero hindi ko maitaas. Paano ko lalabanan ang alaala ng kaibigan kong pinakamahal ko? Paano kung nasa loob pa niya si Domeng? Biglang may sumigaw sa likod ko. Si Ilan. Hawak ang isang lampara ng apoy na asul, itinapon niya sa anino at sumabog ito. Nawala. Umiiyak ako habang nakaupo sa lupa. Ginamit nila siya. Ginagamit nila ang lahat ng takot ko. Ganyan sila, sagot ni Ilan. Hindi lang katawan ang sinasakmal nila kundi alaala. At pag napaniwala ka nilang wala ka ng karapatang lumaban, nanalo na sila. Mula noon, mas lalo kaming naging maingat. Lahat ng pinto, binabad sa langis ng nyog at dahon ng saging. Lahat ng bintana, may saging na may pula. Lahat ng kwarto, may asin, mutya, at orasyon. Pero kahit gaano ka kahanda, hindi mo mapipigil ang takot kapag naririnig mo na ang huni ng mga ibong hindi mo pa kilala, ang iyak ng batang walang mukha sa loob ng gubat, at ang pagyuko ng mga puno kahit walang hangin. Tapos isang gabi, tumigil ang lahat ng ingay. Walang huni. Walang kuliglig. Wala ring ulan. Tahimik. At mula sa likod ng bundok, nakita ko ang itim na apoy na unti-unting gumagapang sa langit. Tumingin sa akin si Ilan. Nagsisimula na. Humigpit ang hawak ko sa espada. Handa ka na ba? Hindi ko sinagot. Kasi sa loob-loob ko hindi pa rin ako sigurado kung kaya ko. Pero sigurado akong wala nang ibang pupwedeng humarap. Kinabukasan, gumising akong may kaba sa dibdib. Parang may mabigat na anino sa hangin, hindi lang takot, kundi parang babala. Wala pang araw pero gising na ang paligid, kakaiba ang tahimik. Wala ang mga ibon. Wala ang amoy ng ulan. Wala rin si Ilan. Hinahanap ko siya sa paligid ng bahay, sa gilid ng gubat, sa kuweba kung saan kami nag-ensayo. Wala. Para bang bigla na lang siyang nawala, parang usok. Ang iniwan lang niya ay ang kanyang lamparang asul, nakapatong sa bato, at ang huling salita niya kagabi, handa ka na ba? Habang hawak ko ang lampara, biglang sumiklab ang apoy nito. Pero hindi asul. Itim. At sa gitna ng apoy, may larawan akong nakita, si Domeng. Buhay. Nakatayo sa gitna ng kakahuyan, walang sugat, walang takot. Pero ang mga mata niya hindi na kanya. Maitim. Malalim. Walang damdamin. Hindi ako iniwan, bulong niya. Ako ang pinili. Napaatras ako. Hindi totoo to, pero sa puso ko, ramdam ko, totoo nga. Si Domeng, ang kaibigan kong pinakakatiwalaan, buhay siya. At nasa kabilang panig na. Dumating si Mang Lakim bandang hapon, basang-basa sa ulan, hingal at may sugat sa braso. Nakita ko na siya, sabi niya. Nakita ko na si Luna Sangre. Bumangon na siya. At hindi siya nag-iisa. Isinalaysay niya kung paano siya sumugod sa pinakailalim ng bundok, sa kuweba kung saan nakakulong si Luna. Pero pagdating niya roon, basag na ang selyo.
Hindi dahil sa lakas ng halimaw, kundi dahil may nagbukas nito mula sa loob. At ang taong yon si Ilan. Siya ang bantay ng lihim ng gubat, galit na sigaw ko. Hindi siya traitor. Hindi siya ang bantay, sagot ni Mang Lakim. Siya ang bantay mula sa loob. Isinugo siya ni Luna noon pa, para hanapin ang susunod na tagapasan, at himukin siyang buksan muli ang pinto. Hindi ako makapaniwala. Lahat ng oras na kasama ko si Ilan, ang mga turo niya, ang pagsagip niya sa akin, ang katahimikang dala niya, lahat pala yon, plano para ilapit ako sa dulo. Ginamit niya ako. Pinili niya ako. Pero hindi para iligtas ang mundo. Kundi para ihanda ito sa pagsuko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit. Lungkot. Takot. Pinaghalo. Kasi kahit ilang araw lang kaming magkasama, naramdaman kong may connection kami. Hindi lang dahil sa kapwa naming tungkulin, kundi parang matagal ko na siyang kilala. At ngayon, alam ko na kung bakit. Pagdating ko sa lumang kwaderno ni Papa, habang binubuklat ko ang mga pahina ng lumang orasyon at mga paalala, may isa akong pahinang hindi ko pa nababasa dati. Dahil natakpan ito ng selyo ng mutya, selyo ngayon lang bumukas. At doon ko nabasa ang lihim na matagal nang ikinubli sa akin ng lahat. Ako ang huling anak ng linyang dumugo sa pakikipagkasundo kay Luna Sangre. Ang lola ko, ang babaeng nagkulong sa halimaw, hindi lang basta albularyo. Isa siya sa mga unang nilalang na sumang-ayon sa kasunduan. At ang kasunduang iyon, sagrado. Bawat henerasyon, kailangang may handog, isang kaluluwa, isang tagapasan, isang sakripisyo. Kaya hindi lang basta ako pinili ng mutya. Ako ang bunga ng kasalanan. Ako ang kabayaran. At si Papa. Hindi siya namatay para protektahan ako. Pinatay siya dahil gusto niyang putulin ang kasunduan. Doon ako tuluyang nawasak. Ang buong buhay ko, akala ko biktima ako. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ako ba ang pinili o ako ang panganib. Muling bumalik ang mga anino sa paligid. Mas marami na. Mas matapang. Hindi na sila umiiwas sa araw. Minsan sa hapon pa lang, may mga bata nang umiiyak, sinasabing may babaeng nakasilip sa bubong ng paaralan. May mga kalabaw na bigla na lang natutumba sa gitna ng palayan, walang sugat, pero wala ring kaluluwa. At may mga boses sa hangin, paulit-ulit ang mensahe, dumating na ang gabi ng pagsingil. Ang huling tagapasan ay susuko. At ako hindi ko na alam kung lalaban pa ako o tatakbo. Nagtungo ako sa puntod ni Papa ng gabing yon. Doon ako umupo, basang-basa sa ulan. Dalangin ko lang, kung andyan pa siya sana bigyan niya ako ng sagot. Hindi ko kailangang malaman kung mahal niya ako. Hindi ko kailangang marinig na pinagsisihan niya. Gusto ko lang malaman kung totoo ba ang lahat. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang boses niya, mahina, malayo, parang mula sa ilalim ng lupa. Hindi mo ako kailangang patawarin, anak. Pero kailangan mong pumili. Dahil pag hindi ikaw sino? Sa harap ko, unti-unting nabiyak ang lupa. At mula roon, lumitaw ang isang maliit na kahon ng bato, may ukit ng parehong simbolo ng mutya sa ibabaw. Binuksan ko. Sa loob nito, isang piraso ng buhok, kulay abo, mahaba. At isang sulat, kapag bumalik siya, ikaw lang ang kayang lumaban. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas. Kundi dahil ikaw lang ang handang umiyak habang hawak ang espada. Tumayo ako, hawak ang buhok at ang sulat. Sa loob ng bahay, tahimik ang mga kapatid ko. Pero sa labas, naramdaman ko na ang pagdating ng mga nilalang, mabibigat ang yabag, may halong huni ng kuliglig na baligtad, at tunog ng tinig ng mga patay. Ang langit, kulay abo. Walang buwan. Walang bituin. At sa gitna ng gubat, sa malayo, nakita ko siyang muli. Si Dameng. Hawak ang isang sibat. Nakatayo sa tabi ni Ilan.
Tumingin sila sa akin. At sabay silang ngumiti. Hindi ng pagkakaibigan, kundi ng paghuhukom. Bilog ang buwan, at ang hangin ay malamig, nagdadala ng amoy ng lupa at dampi ng ulan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo sa tapat ng gubat, hawak ang espada at ang mutya. Sa lahat ng panahon ng takot at pag-aalinlangan, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong bigat. Parang may mabigat na bagay sa dibdib ko na hindi ko kayang alisin. Hindi ko alam kung ano ang higit na masakit, ang mga alaala ng mga kaibigan ko o ang bigat ng responsibilidad na wala akong pinili. Si Ilan at si Domeng, magkasama, nakatayo sa harap ko, parang dalawang anino na wala ng ibang layunin kundi ang iligtas ang madilim na mundo sa pamamagitan ng paghuhusga. Pero si Domeng, ang kaibigan ko, hindi na siya ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay isang nilalang na walang kaluluwa, isang katawan na ginagamit ng kadiliman. Domeng, hindi ka dapat nandyan, bulong ko, tinatanggi ang katotohanan. Hindi mo ito gusto. Hindi mo ako dapat i-guilty sa mga pangarap mo. Si Domeng, walang saysay sa mukha, ngumiti lang ng malamig. Hindi ko ito pinili, Sekyong. Walang alinlangan. Hindi mo nakikita, hindi mo naririnig. Tinutulungan kita. Ako lang ang nakakaalam ng plano ni Luna. Tumahimik siya sandali, parang hindi ko na siya kausap. Isang araw, maintindihan mo rin. Hindi ko kayang tumingin sa kanya ng matagal. Wala na siyang mga mata ng kaibigan ko. Kaya't hinawakan ko ang espada, tinutok ito sa harap ko, at tumingala. Bawat hakbang ko papalapit sa kanila, parang may bigat na parang isang mundong wala ng kaligtasan. Hindi ko na kayo hahayaang manakit pa, sabi ko. Huwag mong gawing saksi ang mga alaala ng mga mahal ko sa kung anong ginagawa mo. Ang espada sa kamay ko, hindi na parang bakal. Parang tinik na sumisipsip ng lakas ko. Pero kailangan kong magpatuloy. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako o maghuhulog sa dilim, pero ang kailangan ko lang ay lumaban. Si Ilan, matalim ang tingin, walang kagalakan. Sekyong, sabi niya, maging handa ka. Hindi ang espada ang magliligtas sa'yo. Kung hindi mo kayang patawarin ang sarili mo, hindi ka magiging buo. Hindi ka magiging malakas. Ang mga salitang yon parang tinaga ang puso ko. Tama siya. Hanggang ngayon, hindi ko kayang tanggapin ang sakit na dinala ko sa buhay ng mga mahal ko. Kung hindi ko kayang patawarin ang sarili ko, paano ako lalaban? Laban para sa kung anong tama. Laban para sa mga kabiguan? Paano ko kaya tatapusin ang lahat ng ito kung ang tinatanaw ko ay ang pagkatalo ko sa sarili ko? Patawarin ko lang ba sila? Patawarin ko lang ba ang sarili ko? Sagot ko, puno ng galit at peghati. Hindi. Kailangan kong lumaban. Isang sigaw ng hangin. Ang lupa nag-umpisang mag-crack. Tumagilid ang mga puno, parang nagsasabing may puwersang dumarating. At hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa amin ni Ilan, ni Domeng. Si Luna Sangre, hindi ko pa siya nakikita. Alam ko, siya na ang pinakapanganib na nilalang. Ang hangin humagupit. Isang sigaw na wala sa mundo, isang tunog na nagpasabog ng mga puno at nagsalimbayan ang mga anino. Sa pagitan ng dilim, isang itsura ng babae, matangkad, matalim ang katawan, ang mga matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Si Luna Sangre ang ina ng lahat ng kasamaan. Bumangon siya mula sa dilim at mumisi, ang ngisi na walang kaluluwa, puno ng puot. Sekyong, ang kanyang boses na parang binabaybay ang hangin, natagpuan ka na. Hindi kita ililigtas. Isang dagundong ang tumunog sa langit. Tumalon siya, mabilis, sa ibabaw ng mga puno. Lahat ng mga nilalang sa paligid, sa isang saglit, nagtipon at nagbuo ng isang pader ng anino. Hindi ako takot. Hindi na. Ngunit sa bawat galaw ni Luna, bawat pagliyab ng apoy sa kanyang mga mata, ramdam ko ang kaba na dahan-dahan bumabalik. Hindi ko na kayang itago ang sakit ko,
ang takot ko na baka hindi ko sila kayang iligtas. Pero isang bagay lang ang siguradong nangyari ang mga aninong ito, hindi ako matitinag. Pumailan lang ang espada ko, at sa kabila ng lahat ng kabiguan at takot, nagsalita ako, hindi kita hahayaang patagilid ang mundo. Ang mga alaala ko, hindi ako bibitawan. At kung kinakailangan ko pang magtulungan ang lahat ng mga alaala ng nakaraan, gagawin ko. Isang matalim na galaw ng espada. Nagningning ang ilaw mula sa mutya, sumabog sa paligid, at sa isang iglap, nakatagilid na ang katawan ni Luna. Sumabog ang mga anino at ang mga nilalang, pero siya, patuloy ang pag-angat. Hindi siya madaling matalo. Pero sa bawat galaw ko, bawat sakripisyo ng lakas ko, may nararamdaman akong isang pader na unti-unting nababasag. Hawak ko ang espada at tumingin ako kay Domeng. Hindi ko na siya kayang makita bilang kaibigan. Hindi ko na siya kayang makita bilang tao. Ang mga alon ng takot at galit ko, tila nagiging dahilan para siya'y maglaho sa harap ko. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot nagiging lakas. Nagiging sandata. Sekyong, sigaw ni Ilan, tinatawag ako mula sa malayo, pero wala nang mas malalim sa sigaw ko. Sekyong. Hindi ko na naririnig. Hindi ko na siya kailangan. Ang kailangan ko lang ay ang tapusin ang laban. At sa sandaling yun, may naramdaman akong isang presensya. Hindi ko alam kung saan nagmula, ngunit naaalala ko ang mga salitang binitiwan ni Papa. Ang espada ng tagapasan ay hindi nagpapatawad. Walang kaligtasan sa kanyang mga kamay. Ang lahat ng ito, kailangan ko itong tapusin. At ang huling tanong ay, handa na ba akong magbuwis ng buhay? Sasabihin ko na lang. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakahandusay sa malamig na lupa matapos ang huling hampas ng espada. Ang paligid, tahimik. Wala na ang hangin. Wala na ang mga sigaw. Wala na rin ang mga anino. Ang liwanag ng mutya sa aking dibdib ay unti-unting humina hanggang sa naging abo ito na tinangay ng hangin. Sa pagmulat ko, nakita ko ang dugo ang langit, tila pagod na rin sa pakikipaglaban. Naramdaman ko ang hapdi sa katawan, pero mas mabigat ang hapdi sa loob. Si Domeng wala na. Siya ang huling humarang kay Luna. Isinuko ang sarili para bigyan ako ng pagkakataon. Hindi ko alam kung paano niya nabawi ang sarili mula sa dilim, pero nakita ko sa huling sandali sa kanyang mga mata, bumalik ang liwanag, bumalik ang kaibigan kong matagal nang nawala. Lumapit si Ilan sa akin, sugatan, pero buo pa rin ang lakas. Tapos na, sabi niya, habang pinipigilan ang dugo sa kanyang balikat. Natalo na si Luna. Pati ang kanyang lahi. Ngunit hindi ako makasagot. Sa halip, tumingin lang ako sa paligid. Dati puno ng halakhak ang lugar na to, dito kami naghahabulan ni Domeng. Dito kami nagbabaon ng tinapay habang nagkukwentuhan ng kababalaghan. Ngayon, abot dugo ang natira. Katahimikan. Anong silbi ng tagumpay, bulong ko, kung lahat ng mahal ko, kinuha rin? Tahimik si Ilan. Tumingin siya sa langit, at parang saglit na nawala ang bigat ng gabi. Hindi lahat, sagot niya. May naiwan. May nasagip. At may natutunan. Bumalik kami sa baryo kinabukasan. Ang mga tao, parang bagong gising sa isang masamang panaginip. Wala na ang sumpa. Ang hangin, hindi na mabigat. At ang mga mata ng matatanda, hindi na puno ng takot. Pero wala ring kasiyahan. Tahimik ang pagbabalik, parang pag-uwi matapos ang libing. Ang albularyong si Duna, matanda't bulag, hinawakan ang kamay ko. Ikaw ang pinili. At pinili mo ring manindigan, Anya. Maraming hindi makakaintindi sa mga ginawa mo, Sekyong. Pero ang mga buhay na nailigtas, sila ang magiging kasaysayan mo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng lumang bahay ni na Domeng, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin.
Akala ko panaginip lang, pero bigla ko siyang narinig, ang tawa niya, pamilyar at puno ng lambing. Bumaling ako, pero wala siyang katawan, wala siyang anino. Isang bulong lang sa hangin, ayos ka lang, pre. Ayos na rin ako. Naiyak ako. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa wakas, alam kong kahit papano, nakalaya rin siya. Bago umalis si Ilan, iniabot niya sa akin ang isang lumang bowl, yari sa kahoy, may ukit ng buwan at araw. Ito ang huling pamana ng mga tagabantay, sabi niya. Ang espada mo ay nawala na, pero hindi ang apoy sa puso mo. Hindi ko pa ito binubuksan hanggang ngayon. Baka dahil natatakot akong malaman kung anong panibagong laban ang nasa loob nun. Baka gusto ko muna ng katahimikan. O baka gusto ko lang maalala si Domeng sa tahimik, hindi sa dugo. Mula noon, naging tahimik ang baryo namin. Wala nang aswang. Wala nang sumasabog na bawang. Pero minsan, may maririnig pa ring kaluskos sa gabi. May mararamdamang lamig sa balikat. Paalala lang siguro yon na ang dilim, hindi kailanman tuluyang nawawala. Pero habang may isang sekyong na handang humawak muli ng espada, hindi rin mawawala ang liwanag. Minsan, may mga batang lumalapit sa akin, nagtatanong tungkol sa mutya, tungkol sa halimaw, tungkol sa labanan. Pero hindi ko sila tinatakot. Sa halip, ikinukwento ko ang totoo, hindi tungkol sa kung gaano kalakas ang kaaway, kundi kung gaano kahalaga ang tapang kahit takot ka na. Kahit nasasaktan ka. Kahit wala ka ng kasama. Isang gabi, may batang babae na tinanong ako, Kuya Sekyong, hindi ka ba natakot nung gabi na yon? Tumingin ako sa kanya at mumiti. Natakot ako. Pero mas natakot akong mawala ang mga mahal ko. Tahimik siyang tumango. Tapos, nilabas niya ang isang maliit na bawang mula sa bulsa. Para sa'yo, kuya. Para hindi ka na mag-isa. Napangiti ako. At sa gitna ng gabi, sa ilalim ng bagong buwan, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang bawat sugat, bawat alaala ng sakit at pagkawala, hindi mawawala. Pero hindi rin mawawala ang pag-asa. Hindi mawawala ang dahilan kung bakit tayo lumalaban, kung bakit kahit duguan na tayo, pipiliin pa rin nating bumangon. At sa dulo ng lahat ng ito, natutunan ko ang isang bagay, ang tunay na tapang ay hindi ang kakayahang pumatay ng halimaw kundi ang kakayahang magmahal, kahit sa gitna ng dilim.